God's message for you today. Kapatid, kapag gustong sirain ni Satanas ang isang pamilya, hindi niya aatakehin ang ilaw ng tahanan. Hindi niya aatakehin ang mga anak. Alam niyo ba kung ano ang wawasakin niya na una para masira ang buong pamilya? Ay ang haligi ng tahanan. Kasi ang tahanan na bagsak ang haligi ay madaling pasukin at sirain. Kaya tatay, palagi ka pong magbantay, mag-ingat sa mga gagawin mo at mga desisyon mo. Kaya ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kaya tatay, paano ka po makakapagbantay? Paano ka po magmamatsyag sa kaaway kung ikaw ay laging lasing? Kung ikaw ay hindi sober? Sober means a clear mind. At karamihan po ng mga umiinom, mga lasing, ay hindi naman ang mga nanay ang mga tatay. Kasi ikaw ang leader ng pamilya. At kapag wala sa ayos ang leader, manghihina ang mga miyembro nito. Kaya minsan, dun palang talo na po tayo. Dun palang pinapasok na po tayo ng kaaway. Tapos nagrereklamo po tayo bakit mahirap ang buhay, bakit paulit-ulit na lang na ganito ang mga nangyayari. Parang walang pagbabago. It's because dahil din po sa kagagawan natin. Ang sabi dito sa Bible, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in the brethren that are in the world. Mga tatay, hindi lang po ikaw ang may napagdadaanan na ganyan. Pare-pareho po tayo ng struggles at battles sa buhay. Pero ang tanong, paano mo po ito i-handle? Do you handle it on your own self? Or do you handle it knowing that you have God and put your faith in Him, submit, surrender to yourself so that the devil, the enemy, will run from you? Mga tatay, ikaw po ang unang wawasakin ng demonyo. Kaya dapat magmatsyag ka, dapat clear mind ka. Mare-resist mo lang po ito sa pamamagitan pag nag-submit ka kay Lord, pag sinurrender mo ang buhay mo. At kapag ang Diyos ang nagtrabaho sa buhay mo, damay ang pamilya mo. Tutulungan ka po ng Diyos para hindi mo na paulit-ulit na ginagawa ang mga bisyo mo, ang mga kasalanan mo, at ang mga nakakapagpabigat sa pamilya mo. At sabi nga dito, minsan hindi mo na rin nakikita na meron ka na palang anak na nasasagasaan. At itong mga anak mo na ito, sila ay hindi mo nakikita na meron pala silang potensyal, na magaling pala sila. At ang kailangan lang ng mga anak mo na ito ay ma-enhance, ma-motivate galing sa'yo. Kasi ang sabi sa scriptures dito sa Proverbs chapter 23 verse 24, the father of righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy in him. Ang ama daw ng isang matino at matuwid ay dapat masaya dahil nagpapalaki siya ng isang batang malapit sa Diyos at isang batang magdadala ng blessings sa pamilya. At ganun din ang anak, nagre-rejoice ang anak, hindi napupunta sa wala ang kapaguran ng ama sa pagpapalaki sa kanyang anak kung ang kanyang anak ay matuwid at may takot sa Diyos. Pero minsan mga tatay, hindi nyo na po natitignan, napapansin ang mga anak natin. Dahil bakit? Nagpapadala po tayo sa emosyon na galing sa demonyo. Kaya ano po ang nagagawa natin? Imbes na motivate natin sila, napapagalitan pa natin sila. Imbes na proud tayo sa kanila, parang feeling mo may kulang pa rin sa anak. Kasi nga, you are not sober in your mind. Because sabi sa scriptures, heart is so deceitful. The enemy is controlling you. Ginagamit ng utak mo at ang puso mo ni Satanas. Kaya niya po saksakan ng mga emosyon na hindi dapat nararamdaman ng isang tao. Gaya ng pride, hatred, jealousy at comparison. At kapag naramdaman mo ito, dito ka po madadown. It is a manipulation from Satan. At kapag wala kang tunay na relasyon sa Panginoon, magpapadala ka sa emosyon na ito. At doon na masisira ang buong pamilya mo. Kaya mga tatay, love your families. But first, love God.